Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon 'tong mga taga KOJC. Ano ba 'tong mga 'to, praning na? Hamakin niyo ha, ng sasaboy na ho sila ng tae, sorry sa kumakain, at saka yung, ano sabi pinaghalo? Eto tingnan niyo ha, ang matindi rito minanghagis pa ng pagkalaki-laking bato. Mga mabahong likido ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa mga pulis sa Davao City. 'Di ba, tingnan niyo ha, parang binalot yata nila ng plastic 'yun, tapos hinahagis nila. Nagsaboy Teka. Hmm, ayan. ng mga mabahong likido ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Ayan oh, nagliliparan 'di ba? Oh. Christ sa mga pulis sa Davao City. Gawa umano ito sa pinaghalong panis na pagkain at dumi ng tao. Nag-ugat ang tensyon nang hindi masunod ang ultimatum na ibinigay ng mga pulis para tanggalin ang mga barikada sa paligid ng compound. Talagang obstruction of justice ang ginagawa ng mga 'to, eh, 'di ba? So, bakit gano'n yun ang tanong, eh, bakit gano'n ho kahigpit ang kanilang ginagawang pagharang sa kapulisan? Lalo na, lalo na ho nung ginamit na nila yung sa heartbeat. Now, to address the issue nung sinasabi nila na lalo ni Senator Bato de la Rosa na yung, heartbeat detector daw, sa underground, sa ilalim ng lupa, eh, palaka lang naman daw yun, 'di ba? At meron pa nga silang ginawang, illustration kanina na nakita ko, eh, yung nakadapa yung lalaki, naggaganon, pinapakinggan niya. Tapos may palaka sa ilalim. Alam niyo yung mga yon, pang-ano lang yon, pang mind conditioning lang 'yan na wala talaga roon si Kibuloy. Now, to debunk that, ito lang 'yan, eh, bobo lang talaga ang maniniwala doon. Bakit ko nasabing bobo? Kasi yoon pong detector na 'yan, yang scanner na 'yan, ay ginawa ho 'yan ng mga eksperto para ma-detect ang mas malakas na heartbeat ng tao. Okay, na nasa ilalim ng lupa. So, kung palaka ang nandun sa ilalim, hindi po magkasing lakas ang heartbeat ng, tao at saka ng 'di ba, ng, tawag diyan, nitong, palaka. Oh, common sense lang. Kaya kung nagpapaniwala kayo dun sa gano'n, naku, sabi ko nga ho sa inyo, eh, wala hong masama magpaka-DDS kayo, pero sana magpakatalino kayo, 'di ba? Use your common sense. Hindi gagawa ng gano'n ang mga eksperto niyan na mafi-fake lang pala sila ng isang palaka, okey? Oh, eto pa, yung pinakita kong video kanina, ah, nauna ng isang araw yon. Eto naman ho kanina. Kita niyo yun, ang laki ng bato? Hmm, ayan oh, tamaan ka sa ulo niyan. Hmm, naku. Ayan, nakita niyo yung nandiyan sa may stage sa bandang likuran, 'di ba puro mga SMNI. Oh, tapos nung tinignan ko ho ang aerial nito, yung ibabaw nito, yung top view sa Google Earth. Alam niyo, meron diyan sa loob ng KOJC compound, malapit dito sa may, tinuturo ni Arlene Stone yung building ng eskwelahan, ng, Jose Maria, na nandun nade-detect yung heartbeat. Hindi lang matukoy ng mga pulis paano ito pasukin. Oh, doon. Tapos yung binabanggit niya na magandang babae, nakita ko na sa internet, na yung nabanggit ni Mima Alicia tsaka galing pala kay Arlene Stone yung information, eh, ang possibility nga na andun silang lahat. O sama-sama sila dun sa bunker. Alam niyo ba na yung, sinasabi na bunker na yan, eh, yeah, Jose Maria Season yung name ng, eskwelahan. Thank you, TRL. Yang, tawag dito, yang KOJC compound na yan, meron pala dun na siguro yung picture nun po sa KOJC, yung dome, eh, hindi pa ho ito na ano, na tatapos, ginagawa pa lang. Nag-aano pa lang sila ng lupa. So, anong nangyayari ngayon,
meron do'n isang parang malaking bagay na sementado or ewan ko kung concrete 'yun or what, nandun sa may isang parte. So ang hinala ng mga eksperto, ito ay nakabaon sa lupa at ito ay isang possible ay bunker. Oh. Ngayon yung daanan dun at yun ang sinasabi rin nina Arlene Stone na mayroong bunker diyan. At hindi ho nakapagtataka na kung bakit bigla pong nagpasugod itong mga 'to at nag-fake news ng people power. At yung mga taga Davao City raw nagpi-people power na, 'di ba? Oh. Ngayon ang sabi ng mga pulis, kakasuhan nila ang SMNI kasi nag-post na 25 o 26 simula ng people power. Walang iya, pareho lang rin yung nandito sa Liwasang Bonifacio. Nag-uwian lang din naman. Tapos sila mag-people power, ilang piraso lang yung tao. 'Di ba? Parang wala pa ngang 500 yung diyan sa Davao City. Partida pa yan, partida pa yan. Kanila ang mayor, tagapag-supply ng pagkain nila, 'di ba? Oh. Tapos Davao City pa yan, Mindanao pa yan. Bakit hindi sila dumami? Oh, Diyos ko po. So ngayon eto ha, tignan niyo isang bato lumanding. Gilapay makita ko kayo. Ako kay bato. Ako kay bato gilapay. Ayan, oh. Ayan, tingnan niyo diyan ha. Tang-inang hayop na 'yon, oh. Hindi na ho plinastic, mga kababayan. Hindi na plinastic 'yan. Nung kahapon plinastic pa nila, 'di ba? Ngayon mukhang nilusaw na tae ho, yung hinagis nila. 'Di ba? Tang-ina. Ganyan na ho talaga sila kapraning to protect Kibuloy. Tignan niyo, oh, human shield na. Oh, wala silang pakialam kung totohanin ni Torre na damputin sila at kasuhan ng obstruction of justice. Bakit gano'n katindi ang resistance nila? Pinayagan nilang makapasok but they wanted to control the movement of the police. 'Di ba? Eh di hindi maaaresto si Kibuloy. Eh kung dalhin lang nila na, "O na tingnan niyo 'tong kubeta, wala rin sa Kibuloy, walang tumai rito. Okay na, o sige labas na kayo." Mali eh. 'Di ba? Tapos nung malapit na ho talagang matukoy, ayan na. Oh. Hindi, ang ginawa pa nga ng mga 'yan, naglagay pa sila ng scanner para malaman kung sino yung mga ano yung mga dala ng pumapasok. Then ginawa ngayon nito ni Torre, hindi niya may mga nakabag na hindi niya pinadadaan ng scanner. Bakit? May mga equipment po kasi na pag dumaan po ng scanner, nasisira ito. Naapektuhan yung programming nito, no. And besides, pag nilabas naman nila yun, makikita rin naman nila, 'di ba? Ang daming mga naka-cellphone, naka-camera diyan sa mga taga KOJC. Oh, nakuha na ang video. Grabe. Giyapan og lamaw. Giyapan sila lamaw. Grabe. Yun nga sa Laula siguro doon sila tumatae, ano ho? Yung mga lintik na yan. Hindi, alam niyo ho, bigla ko na lang naalala rin yung sinasabi ng isang babae na na-interview dati nina Arlene Stone na sila sama-sama sila natutulog doon sa isang masikip na lugar, 'di ba? Ewan ko napanood niyo yun. Inisip ko, paano pag nata itong mga 'to? Paano pagka naligo naihitong mga 'to, di pagkapanghi-panghi nung lugar, 'di ba? Grabe. O baka gano'n, nakasanayan nila, gano'n ginagawa nila. Grabe, ang ganda-ganda ng KOJC. Nagagalit sila pag may natutulog doon sa Bermuda na mga pulis. Nagagalit sila nung may nakitang isa na nagyoyosi. Sabi pa ng isang lumapit, "Nagmamariwana ka dong?" Ang gago. Pulis ka, nasa hanay ka ng kasama, mariwana ka. O sabi nila, hindi, yosi yan. Okay siya daw, bawal. O tapos ito pala mga members, tumatai sa balde. Yeah. Grabe, giyapan sila lamaw. Oh, grabe, John, grabe.
Tatlong beses. So, ang daming tumain ng mga 'to. Iya ba sila glamaw? Iya ba sila glamaw? Yan ho, dapat ho talaga dapat nga talaga huhulihin nila yung mga yan. Kaya lang harang yung sasakyan, eh. Haharang yung sasakyan. Tsaka 'di ba, nung, kahapon, eh, ilan yung sasakyan na buksan nila. Tapos yung mga inabandon ng sasakyan hinarang lang. O may nakuha sila may nakita silang isang sasakyan na may armas. Saan gagamitin yung armas? Self-defense ng may-ari ng sasakyan. Okey, sabihin na natin gano'n. Pero sympathizer ni Kibuloy, eh, di gagawin 'yan 'pag nagkagulo-guluhan diyan, mamamaril yan ng pulis. Yun nga yung tanong ko po palagi, ah, dun sa mga nagmamarunong na bakit maraming pulis, bakit ganito. 'Pag nakuha ba ng mga halimbawa 5, 3 lang yung papasok at naaresto nila si Kibuloy, sa tingin niyo ba makakalabas diyan ng buhay ang dadampot ni Kibuloy o yung umaresto sa kanya? Ako tingin ko hindi ho nila papalabasin ng buhay. Kahit na si Kibuloy lumabas na nakaganon pa ang kamay. Oh, 'di ba? Hindi nila papalabasin yan ng mauulol yang mga sympathizer niyang yan. Ang mangyayari niyan talagang naku magwawala yang mga yan lalo, maghaharakiri yung mga lintik na yan. Tangina, kawawa ho yung mga kapulisan natin sa totoo lang. Tapos wala man lang silang binabaril. Kaya etong mga nape-pepper spray, deserve lang talaga nito. Dahil ang babastos katulad yung matandang babae. Tutulog yung pulis, nagpupuputak 'tong matandang bungangera, 'di ba? Tapos tignan niyo naman 'to, Nagsaboy ng mga mabahong likido ang mga miyembro ng Kingdom of bababoy grabe sa laula. Hmm, that's correct, mga barbaric mga tao na yan. 5,000 deploy ng PNP yan, confirm ni Marbil, 'di ba? Ganda yun 5,000, ang problema nga lang, naku, eh, eto yung pag-usapan natin susunod, okey?